Bakit mo sila hahayaan? Hindi mo ba nakikitang ginawa nila? Para na nilang ginawang dining area itong opisina mo. Nagangat ng mukha si Gian sa kanya habang inis na umupo si Allison. Pwede ba Allison? Wala ako sa mood na makipagtalo sa'yo. Biglang lumambot ang mukha ni Allison dahil sa sinabi ni Gian. Kaya kagad siyang tumayo at lumapit kay Gian. Sorry love, ayaw ko naman sana makipagtalo sa'yo pero hindi ko lang maiwasan na masaktan. Dahil sa nakikita ko, nilingon siya ni Gian habang hinahaplos ang likod nito. Enough, you didn't see that I'm busy? Mabilis na tinanggal ni Allison ang kamay niya at muling umupo sa tapat ni Gian. Bakit ba kasi ganun ang trato mo sa kanya? Natigilan si Gian at inangat niya ang kanyang mukha. She's my wife. Halos madurog ang dibdib ni Allison dahil sa kanyang narinig. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit kahit pa. Lagi niya sinasabi sa sarili niya na hindi mahal ni Gian si Agatha. At kaya niya lang ito pinakasalan ay dahil sa mana nito sa kanyang pamilya. Maghihintay pa rin ako, Gian. Mahina niyang sagot habang hindi kumikibo si Gian. Hindi ka pa ba nagugutom? Tanong muli ni Allison habang umiling si Gian sa kanya. Kung gutom ka na, mauna ka na lang kumain. Use this, wika ni Gian at inabot kay Allison ng cash card niya. Dahil alam ni Gian na wala itong pera, kinuha to ni Allison na tumayo. Ayoko nang isipin mo na umaasa ako sa iyo, love. Kaya gusto ko sana nabigyan mo ko ng trabaho. Trabaho? Tumango si Allison sa kanya. Isa sa dahilan kung bakit ako bumalik ay dahil gusto kitang makasama. Kaya gusto ko magtrabaho dito sa company mo. Wika nito at tinalikuran siya. Napahinga ng malalim si Gian dahil ayaw niya nang bigyan na naman ng reason si Agatha na maging malamig ang trato nito sa kanya. Pero hindi niya rin kaya natiisin si Allison, lalo pa sa sitwasyon nito ngayon. Surprise! Malakas na sigaw ni Agatha matapos niyang buksan ng pinto sa opisina ni Gian. Agad na napalingon si Riva at ang kanyang ama dahil sa lakas ng boses nito. Habi, hindi ka pa ba nakapagluto? Tanong nito na para bang walang ibang tao sa loob ng opisina ni Gian. Hindi pa, nahiyang wika ni Gian habang tumingin sa ama ni Riva. Bakit hindi pa? Akala ko ba kanina ipagluluto mo ko? Yamot na wika ni Agatha habang umupo ito sa kandungan niya. Hey, utal niyang saway dito pero parang wala itong narinig. Akala ko pa naman susundin mo mga gusto ko. Pero bakit hindi mo sinunod? Kunot noon na wika nito habang hinarap siya. Because I'm... Malakas na napasigaw si Gian na kagatin ni Agatha ang balikat niya. Tumikimbing lang ang daddy ni Riva kaya tumingin si Agatha sa kanya. Hi! Ngiting wika niya nang bitawan niyang braso ni Gian. Siya ba ang asawa mo? Tanong nito kay Gian habang tumango ito sa kanya. Bakit hindi mo ko kilala? Hindi natapos ni Agatha ang kanyang sasabihin nang mabilis na tinakpan ni Gian ang bibig niya. Pero muling napasigaw si Gian nang ito naman ang kinagat ni Agatha. You hurt him, Iha, wika ng tito ni Gian. Kaya mabilis na binitawan ni Agatha ang kamay ni Gian. Mahina lang naman yun, maktol na wika niya habang hindi pa rin ito umaalis sa kandungan ni Gian. Ipagluluto na kita, kaya doon ka na muna sa sofa umupo, wika sa kanya ni Gian habang tumitig lang si Agatha sa kanya. I thought you were hungry. Tumango ito tumayo, nakahinga ng maluwag si Gian dahil sa pagtayo ni Agatha pero kagad siyang nagtaka nang hilahin siya nito sa kanyang upuan. Gusto niya mang pagalitan si Agatha, hindi niya ito magawa. Kilala niya si Agatha, alam niya na hindi ito magpapatalo sa kanya. Hindi pa rin lumabas si Riva at ang kanyang ama sa opisina ni Gian dahil hindi pa tapos ang meeting nila. Halos mahilo na rin sila sa ginagawang pagpapaikot ni Agatha sa swivel chair ni Gian. I'm done, halika na, wika ni Gian habang inaayos nitong mini table. Ayaw mo kumain? Galit na tanong ni Agatha. Later, tapusin ko lang ang discussion namin. Sagot ni Gian sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Gian nang tumango si Agatha at nag-umpisa na itong sumubo ng pagkain. Hindi maiwasan ni Riva ang magtaka at muling naisip ang sinabi ni Gian sa kanya. Are you alright? Tanong ng kanyang ama, kaya agad siyang tumango. Nang matapos ang meeting ni Gian at Riva, ay kagad na silang tumayo. Gulat na napatingin si Gian kay Agatha nang makita itong nakahiga na ito sa sofa habang inuubos nitong lahat ng pagkain na niluto niya. Dude, seryoso ba siya? Bulong ni Riva dahil hindi rin siya makapaniwala sa inaasta ni Agatha. Nang makalabas si Riva sa office ni Gian, ay kaagad na hinubad ni Gian ang coat niya at nilagay ito kay Agatha. Hindi niya maiwasang titigan ito habang mahimbing itong natutulog. Akmang halikan niya sana ito, pero bigla siyang nagulat na marinig ang katok sa pinto niya. Tita, taka na wika ni Gian na makita niyang stepmother ni Agatha. Kamusta iho?
Ngiting wika nito habang malawak na binuksan ni Gian ang pinto. Napansin naman niya na nagulat ito nang makita si Agatha na mahimbing na natutulog sa sofa. Bakit nandito ang asawa mo? Tanong niya matapos niyang umupo sa harapan ng lamesa ni Gian. Hindi sumagot si Gian sa kanya at umupo lang ito sa kanyang upuan. Iho, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Agad na tumango si Gian sa kanya. What is it? Tanong ni Gian pero mabilis na napalingon si Francine kay Agatha. Pera na naman ang kailangan niya, natatawang wika ni Agatha habang dumilim ang mukha ni Francine. It's alright, I've it too. No, malakas sa sigaw ni Agatha. Hindi mo siya obligasyon, wika ni Agatha habang lumapit sa kanila. Bakit hindi ka humingi doon sa magaling kong ama? Agatha, saway ni Gian sa kanya, pero galit siyang tinignan ni Agatha. Wala ka ba talagang hiya? Sasampalin sana ni Francine si Agatha pero mabilis na napigilan ni Agatha ang kamay niya. Kung sa tingin mo ako pa rin ang dating Agatha na kaya mong saktan, pues nagkakamali ka. Mabilis na iwinaksi ni Agatha ang kamay nito kaya gulat na napatingin ito sa kanya. Umalis ka na kung ayaw mong ipakalat ka kita sa mga security guard. At itong tandaan mo, wag ka nang bumalik pa dito. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin, Agatha. Hindi ko to makakalimutan. At sisiguraduhin ko na malalagot ka sa iyong ama. Malakas na sigaw nito habang lumabas. Ano bang problema mo? Tanong ni Migs habang papalapit si Francine sa kanya. Hindi may pintang mukha nito matapos itong ibagsak ang pinto ng kanilang kwarto. Hindi ko alam kung bakit ako tinatrato ng ganun ng anak mo. Iyak nitong wika kaya kumunot ang noon ng asawa niya. Saksi ka kung gaano ko siya inalagaan nung malit pa siya. Pero ngayon, bakit kung ipahiya niya ako ay para bang isang alipin niya? Ano ba yung pinagsasabi mo? Migs, hindi mo ba alam kung anong ginawa sa akin ng magaling mo anak? Nilapitan siya ni Migs dahil naguguluhan siya sa sinasabi ni Francine sa kanya. Alam mo bang ipinahiya niya ako sa asawa niya? Ni hindi man lang niya ako ginalang. Hagulhol na wika ni Francine sa kanya. Sobran ang ugali ng anak mo, Migs. Nakatiim lang na sobrang yaman naging ganun ang ugali at mukhang nakalimutan na niya na ang magulang niya tayo. Hindi mapigilan ni Migs na makaramdam ng galit kay Agatha dahil sa sinumbong ni Francine sa kanya. Hindi niya inasang magbabagong ugali ng anak niya. Ang dating maamo at masunodin na Agatha ay bigla na lang ito naglaho na parang bula. Ano? Hahayaan mo na lang ba na ganito ang gawin ng anak mo sa akin? Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanya. Wika ni Migs habang lihim na napangiti si Francine. Si Agatha? Tanong ni Migs na makarating ito sa bahay ni Gian at Agatha. Nasa pool po, sir. Wika ng katulong kaya kagad na pumunta si Migs sa pool area. Natanaw niya si Agatha na nakaupo habang ang mga paa nito'y nasa tubig. Agatha, malakas sa sigaw niya pero hindi man lang siya nilingon ni Agatha. Bakit mo ginawa sa tita Francine mo yon? Tanong ni Migs habang hindi pa rin siya nililingon ni Agatha. Ang alin? Sagot ni Agatha sa kanya. Kaya akmang sasampalin sana siya ni Migs pero mabilis na napigilan ni Agatha ang kanyang kamay. Gulat na napatingin si Migs sa kanyang anak dahil hindi niya inasang ganito ang gagawin ni Agatha. Ano bang gusto mo? Matuwa ako dahil sa ginawa niya? Wika ni Agatha habang winawak siyang kamay ni Migs. Kahit na ano pang gawin niya, dapat mo pa rin siyang igalang. Hindi siya kagalang-galang, sigaw ni Agatha. Kaya muli itinaas ni Migs ang isang kamay niya. Huwag mo nang subukan, Dad. Wika ni Agatha habang tinitigan niya si Migs. Alam mo, Dad, hindi ko talaga lubos maintindihan kung bakit mas mahal mo pa siya kaysa sa akin. Ako naman sana kadugo mo. Ako naman sana anak mo. Pero bakit konting sumbong lang ng babaeng yun sa'yo ay pinapaniwalaan mo na kaagad? Hindi lang siya basta babae sa buhay ko. Alam mo kung gaano siya naghirap para sa atin. Sa atin? O baka naman sa'yo, Dad? Akala mo ba nakalimutan kong lahat? Simula bata pa lang ako ay nasa kanya ng atensyon mo. Simula nang dumating siya ay binaliwala mo na ako. Alam mong hindi totoo yan. Napangiti si Agatha dahil sa sinabi ni Migs sa kanya. At alin ang totoo, yung halos magmakaawa na si Manang sa inyo para lang puntahan ako dito? Natahimik si Migs dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya. Pero ngayon, isang sumbong lang ng magaling mong asawa, dumadating ka kaagad, Dad. Iling na wika ni Agatha. Alam mong nandito ako para itamang mali mo. Hindi ko yun mali dahil yun ang tama. Agatha, baka nakalimutan mo na akong ama mo. Hindi ko yun nakakalimutan kaya huwag mong hintayin na ako mismo makalimot na ikaw ang ama ko. Kaya umalis ka na. Gulat na napatingin si Migs sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Hindi niya inaasahan na kaya siyang paalisin ni Agatha.
Agatha, galit na wika ni Mix pero hindi nagpatinag si Agatha sa kanya. Umalis ka na. Muling wika ni Agatha tinalikuran si Migs. Pero muli siyang humintot nilingon ng kanyang ama. Huwag mong hintayin na tatawagin ko pang guard para palabasin ka. Napakuyom ang mga kamay ni Migs matapos niyang marinig ang sinabi sa kanya ni Agatha. Ma'am Agatha, sambit ni Lizelle kaya nilingon niya ito. Bakit niyo po yun ginawa? Tanong sa kanya ni Lizelle. Kaya napatingin siya dito. Nararapat lang yun sa kanya manang. Bali walang sagot nito sa kanya tinalikuran to. Nakita ni Lizelle na kinuha ni Agatha ang susi ng kotse niya tinungo ang garage. Gusto niya sanang tawagan si Gian at ipaalam ditong umalis si Agatha. Pero pinigilan niya sarili niya dahil ayaw niya na magalit si Agatha sa kanya. Samantala, hindi maiwasan ni Riva ang magulat habang nakita si Agatha sa isang mall. Hi, ngiting bati ni Agatha sa kanya. Kaya kahit naiilang siya dito ay nginitaan niya ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Agatha sa kanya. Matapos niyang lapitan si Riva, hindi maiwasan ni Rivang magtaka dahil ibang Agatha na naman ang kaharap niya. May pinabili lang sa akin si Mommy, sagot ni Riva habang tumango si Agatha sa kanya. Ikaw, bakit ka nandito? Ngumiti si Agatha sa kanya at muling nilingon ang mga bata na masayang naglalaro sa isang palaruan. Nag-iisip pa kasi ako kung anong ipaluluto ko kay Gian. Ngiting sagot nito sa kanya. Nakakatawa no, hindi ko talaga akalaing mapapasunod ko siya, ngiting wika ni Agatha sa kanya. Habang tinititigan niya ito. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Agatha. Kaya kaagad na nag-iwas ng tingin si Riva. Baka gusto mo na ako ha? Natatawang wika ni Agatha habang naramdaman ni Riva ang pag-init sa pisngi niya. Malabo yun, sagot ni Riva habang napapahalakhak si Agatha. Muli na naman niya itong tinitigan. Dahil hindi niya maiwasan na humanga sa ganda nito, lalo na kapag tumawa. Sandali, kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya kaya kagad siyang umiling. Gusto mo bang kumain tayo? Hindi kasi ako kumain sa bahay dahil kay Daddy. Napansin ni Riva na biglang naging malungkot si Agatha. Daddy mo? Tanong niya kaya tumango si Agatha sa kanya. Pumunta ba siya sa inyo? Muling tumango si Agatha sa kanya. Alam mo bang hindi ako mahal ni Daddy? Mas mahal niya pa si Tita Francine. Hinawakan ni Riva ang braso niya at tinapik ito. Alam mo, wala namang magulang na hindi nagmamahal sa atin. Mahal nila tayo. Pero sa iba't ibang paraan. Napaangat ng mukha si Agatha at tinitigan niya si Riva. Pero bakit? Bakit hindi ko nararamdaman? Bakit para sa kanya ako na lang palagi ang mali? Iyak na wika ni Agatha sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng awa dito. Si Agatha, tanong ni Gian na makauwi ito. Umalis po kanina sir. Sagot ni isang katulong nila. Umalis? Opo, pagkatapos nilang magsagutan ng daddy niya. Natigilan si Gian dahil sa sinabi ng katulong sa kanya. Agad naman itong sinaway ni Lizelle kaya hindi na sumagot kay Gian. Anong ibig niya sabihin manang? Tanong ni Gian. Kanina po kasi sir, pumunta rito si Sir Migs. Pumunta si daddy? Bakit daw? Hindi ko po alam sir, pero galit na galit po kasi to kanina. Anong ginawa niya kay Agatha? Pinagalitan niya po pero sinagot-sagot po siya ni Ma'am Agatha kanina. Sagot ni Lizelle sa kanya kaya napahinga ng malalim si Gian. Kinuha niyang kanyang phone, sinubukang tawagan si Agatha. Pero nakapatay ang phone nito. Naisipan ni Gian na sa kwarto hintayin si Agatha. Hindi niya rin maiwasang magtaka dahil hindi siya ginulo ni Agatha sa opisina niya. Hindi pa rin ba dumarating si Agatha? Tanong niya kay Lizelle. Nang makababa siya galing sa kanyang kwarto. Hindi pa po sir, sagot ni Lizelle. Pero bigla na lang lumitaw si Agatha sa pinto. Bakit ba panay ang paghahanap mo sa akin? Malditang wika nito. Ni hindi mo nga ako pinagluto ng pagkain eh. Hihintayin mo pa na pagsabihan kita kahit na alam mo na yun talagang dapat mong gawin. Dagdag pa nito. Alam mo bang mas ikaw ang kailangan na gumawa nun dahil ikaw ang babae? Masamang tinignan si Gian ni Agatha kaya napatahimik to. Teka, saan ka ba kasi galing? Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Gian habang umiti si Agatha sa kanya. Kasama ko si Riva, nag-date kami. Ngiting wika niya habang dumilim ang mukha ni Gian. Alam mo bang kumain kami? Wika nito kaya init siyang tinalikuran ni Gian. Hoy Gian, bakit mo ako tinalikuran? Kinakausap pa kita. Sigaw niya pero hindi nakinig si Gian sa kanya. Hindi kasi maiwasan ni Gian na mainis dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya. Hindi niya rin maintindihan ang sarili niya kung bakit pagdating kay Agatha ay biglang naging madamot siya. Hindi niya kasi maiwasan na makaramdam ng selos. Kapag may binabanggit si Agatha ng mga lalaki, kahit pa kaibigan niya,
Hindi niya maiwasan na magtaka dahil hindi naman niya ito nararamdaman noon kay Allison. Kahit pa malaman niya na magkasama si Riva at Allison, ay wala siyang pakialam. Pero bakit pagdating kay Agatha, ibang nararamdaman niya? Shit, mabilis na tumakbo si Gian nang makita niya na may dala ng vacuum si Agatha. Sige, takbo. Tumakbo ka ng mabilis, Gian. Akala mo siguro hindi ka higupin ito. Malakas sa sigaw ni Agatha habang agad na pumasok si Gian sa kanyang silid. Ilang minutong lumipas at napansin ni Gian na tahimik sa labas ang kanyang silid. Wala ring bakas na may tao sa labas kaya dahan-dahan niya nang binuksan ang pinto. Hi! Napatalon habang napasigaw ng malakas si Gian. Nang makita si Agatha ang nag-aabang sa gilid. Hindi niya naisara ang pinto kaya kagad na nakapasok si Agatha. Shit, ibaba mo nga yan, sigaw niya. Dahil dala-dala pa rin ni Agatha ang vacuum cleaner. Bakit ko naman yun gagawin? Ngiting wika ni Agatha sa kanya. Kaya kumuha si Gian ng walis. Sige, sabukan mo, wika niya habang ginawang panangga ang walis. Hindi nagpatinag si Agatha sa kanya, tinakit niya si Gian sa kama nito. Malakas na napasigaw si Gian na parang bakla, kaya hindi maiwasan ni Agatha na mapahagikik. What's happening here? Taka na tanong ni Rosanna. Matapos niya makita si Agatha at Gian na nasa itaas ng kama na parang mga bata naglalaro. Mommy, sambit ni Gian habang binaba ang walis na nakita niya kanina sa gilid. Mommy, bakit ka nandito? Tanong ni Agatha habang binitawan din itong hawak niya. Ninalo ko lang kayo and I didn't expect na itong maabutan ko. Iting wika ni Rosanna habang napapating ito kay Gian. Simula ng bata si Gian, hindi niya ito naririnig na sumigaw na parang bata. Lumapit sa kanya si Agatha at sinamahan si Rosanna. Sa ibaba, hindi maiwasan ni Gian na makaramdam ng hiya dahil sa nakita ng kanyang ina kanina. Ayaw niya na isipin ng kanyang ina na naging under siya sa kanyang asawa. Panay ang ginawang pagsilip ni Gian kay Agatha habang nasa baba ito kasama ang kanyang ina. Iniisip niya kung anong gagawin niya palaban. Hindi alam niya na hindi ito titigil hanggat hindi ito makaganti sa kanya. Nang makita ni Gian na umalis ng kanyang ina ay dali-dali nang pumasok si Gian sa kanyang kwarto at nagtago sa ilalim ng kanyang kama. Buong buhay niya ay ngayon lang siya kinabahan ng sobra, tigit sa lahat ay ngayon niya lang naranasan ang magtago sa ilalim ng kama niya. Pakaramdam niya ay nababakla siya sa tuwing nagagalit si Agatha. Nang bumukas ang pinto ay tinakpan ni Gian ang bibig niya. Habang nakikita niyang mga paa ni Agatha, sinundan niya ito ng tingin at nakitang pumunta ito sa banyo at wardrobe niya. Kahit hindi niya nakikita si Agatha ay alam niyang galit na ito. Agad na namilog ang kanyang mga mata nang makitang damit ni Agatha na bigla na lang nalaglag sa sahig. Napapalunok siya sa laway niya habang napatingin sa maputit makinis na binti ni Agatha. Ayaw mo ba nito, Gian? Wika ni Agatha. Sige ka, bibilang ako ng 3 at kapag wala ka pa rin, makikipagtalik ako sa iba. Agad na lumabas si Gian dahil sa kanyang narinig. Huli ka. Tuwang wika ni Agatha habang mabilis na pumatong sa likuran niya. Shit, teka lang, nasasaktan ako. Nahihirapan na sigaw ni Gian dahil sa ginawang pagyukok ni Agatha sa likuran niya. Dapat nga sa'yo sasakaling ka eh. Sa baba mo na lang ako sakali, wag sa liig. Sigaw ni Gian kaya natigilan si Agatha. Ganun ba? Pilit na nilingon ni Gian si Agatha dahil sa sinabi nito sa kanya. Sige. Muling wika nito at pilit na dinukot ang sandata niya na nasa loob ng kanyang boxer shorts. Taka na nilingon ni Gian si Agatha nang mapansin niya na hindi na ito gumalaw habang nasa likuran niya pa rin ito. What's wrong? Tanong niya dito matapos tanggalin ni Agatha ang kanyang kamay sa loob ng boxer short ni Gian. Yung likod mo, napakunot ang noon ni Gian dahil sa kanyang narinig. Umalis bigla si Agatha sa kanyang likuran. Kaya tumayo si Gian pero natigilan siya na maramdaman niya na basa ang likod niya. Hey, nilabasan ka ba? Natatawang tanong ni Gian sa kanya. Galit siyang tinignan ni Agatha. Dahil sa sinabi nito, tumahimik ka nga, hindi mo ba nakikita? Asik ito sa kanya. Kaya napatingin si Gian sa sahig. What is that? Gulat na tanong niya nang makitang ilang patak ng dugo. Oh, turo ni Agatha ang hinubad niyang underwear sa kaya napatingin si Gian doon. Bigla siyang naduwal na makitang maraming dugo dito. Ayos ka lang? Natatawa na tanong sa kanya ni Agatha. Matapos niyang sundan ito sa loob ng banyo. Bakit hindi mo sinabi? Ang alin? God, Agatha. Inis niyang tinadyakan si Agatha. Kaya napatingin siya dito. Bilisan mo na dyan. Hindi kumibo si Gian sa kanya habang pinupunasan itong kanyang labi. Bilhan mo na ako ng feminine pads. Namilog ang mga mata ni Gian dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro?
Tignan mo nga yung sahig, sigaw ni Agatha sa kanya. Kaya doon lang makita ni Gian na nagkalat na doon ang mga patak ng dugo ng asawa. Hindi ako marunong bumili nun. Bakit hindi mo nalang iutos kay Manang o hindi kaya sa ibang katulong? Ayoko sa kanila. Gusto ko ikaw ang pumunta doon. Hindi mo ba nakikita na lalaki ako? Ano bang alam ko nun? Basta bumili ka. Dahil kung hindi mo ko bibilhan nun, dito ako magkakalat sa loob ng kwarto mo. Inisan sigaw muli ni Agatha sa kanya. Fine, utal at mahinang wika ni Gian. Ano pang hinihintay mo? Tanong ni Agatha, kaya kaagad na lumabas si Gian sa banyo. Gusto ko yung may wings ha? Ngiting sigaw ni Agatha. Nang makita ni Agatha si Gian na lumabas ng kwarto, hindi niya maiwasan na matuwa. Naisip niya na rin na maligo na muna habang naghihintay kay Gian. Ilang minutong lumipas ay narinig ni Agatha ang mga katok sa labas ng pinto ng banyo. Dali-dali niya sinuot ang bathrobe at binuksan ang pinto. Ang bilis mo naman, ngiting tanong niya habang napatingin sa maraming dala ni Gian. Bakit ang dami niyan? Tanong niya nang makitang dalawang malalaking paper bag na dala ni Gian. At ano naman yan? Tanong niya na mapansin ng isang box. Wings, ano pa ba? Napawang ang labi ni Agatha dahil sa sinabi ni Gian. Wings? Anong wings? Hindi ka ba nakakaintindi ng wings? Pakpak yun. Napahawak si Agatha sa kanyang tiyan habang napapahalakhak. Hindi naman maipintang mukha ni Gian dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya pinagtatawanan ni Agatha. Gas, Gian! Nailang nawikan ni Agatha habang hindi pa rin nawawalang ngiti nito sa kanyang labi. Kinuha ni Agatha ang isang pads ng feminine pads at tinungong kanyang sling bag. Kinuha niya ritong kanyang panty at nilagyan ng pads. Tulala namang napatingin si Gian sa kanya habang sinusot niya sa harapan ni Gian ang kanyang panty matapos nitong lagyan ng pads. Ano bang pumasok sa isip mo at bumili ka ng wings? Tanong ni Agatha habang pumasok sa wardrobe ni Gian at namili ng damit na isusuot. Napakunot ang noon ni Gian dahil sa tanong ni Agatha sa kanya. Bakit mo ba tinatanong? Ikaw naman ang may sabi na bibili ako niyan, hindi ba? Manahimik ka nga. Aanhin ko naman yan. Hindi ako nagpapabili sa'yo niyan. Anong hindi? Nakalimutan mo bang sinabi mong bilang kita ng wings? Malakas na sigaw ni Gian. Habang muling natawa si Agatha. Halika nga rito. Hinawakan niyang kamay ni Gian at ninala sa mga pinamili nito. Eto, basahin mo. Wika ni Agatha habang binigay kay Gian ang isang pack ng feminine pads. Hindi mo ba nakikita yan? With wings. Napakunot ang noon ni Gian habang tinitigan ang tinuturo ni Agatha. Ngayon, dahil ikaw ang bumili niyan, kainin mo yan lahat. Napapikit si Gian sa kanyang mga mata habang napahawak sa kanyang noo. Ayaw mo ba talagang kumain ito? Tanong ni Gian sa kanya habang binuksan ang box ng chicken wings. Subuan mo ko, itinguwi ka ni Agatha sa kanya habang napangiti ito. Hindi naman maiwasan ni Gian na mapatiti kay Agatha habang sinubuan niya ito. Naisipan ni Agatha at Gian na manood ng movie habang patuloy nilang kinakain ang binili ni Gian na chicken wings. Lumipas ang ilang oras ay napatingin si Gian kay Agatha dahil hindi na ito kumibo pero natigilan siya na makitang nakatulog na to. Inayos niya si Agatha sa pagkahiga at hindi niya maiwasan na mapatitig dito. Habang tinititigan ni Gian si Agatha, hinaplos niya mukha ng asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit ibang nararamdaman niya kay Agatha. Hindi niya rin maiwasan tanungin ang sarili niya kung mahal niya na ba si Agatha. Shit, Gian, pigilan mo sarili mo. Hindi mo siya pwedeng mahalin dahil kailangan mo maghiganti sa kanya. Kailangan mo makaganti sa ginawa niyang pagpapakasal sa'yo. Wika ni Gian sa sarili niya at mabilis na tinanggal ang kanyang kamay sa mukha ni Agatha. Kinabukasan ay nagising si Gian na nasa loob ng kanyang boxer short ang kamay ni Agatha. Habang nakaunan to sa braso niya, tatanggalin niya na sanang kamay ni Agatha pero mahigpit niya itong hinawakan. Hey, mahinang sabit ni Gian kaya nagdilat ng mga mata si Agatha. Ano ba? Mamaya na ako babangon. Maktol na wika sa kanya ni Agatha. I need to go to the office. Muling nagdilat si Agatha ng kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Gian. Ayoko, gusto ko dito ka lang. Ganito lang muna tayo, Ngiting wika ni Agatha habang muling ipinikit ang kanyang mga mata. Wala namang nagawa si Gian kung hindi ang sundin siya dahil alam niya na magwawala na naman ito kapag hindi niya susundin ang gusto ng asawa.